Bigla bang namamanhid ang kamay o paa mo? Yung tipong parang tinutusok ng maliliit na karayom? O parang nawawalan ng pakiramdam ang bahagi ng katawan mo? Minsan, nangyayari ito kapag natulog tayo sa maling posisyon. Pero paano kung madalas na itong nangyayari? Kahit wala namang malinaw na dahilan. Normal lang ba ito? O senyales ng mas seryosong problema? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 posibleng dahilan kung bakit namamanhid ang kamay o paa at kailan ito na hindi mo dapat baliwalain. Let's begin! Una, ano ba talaga ang ibig sabihin ng pamamanhid? Ang pamamanhid ay tinatawag sa medical term na numbness o paresthesia. Ito ay pakiramdam na parang nagbabago ang normal na sensasyon ng isang bahagi ng katawan. Maaring maramdaman ito bilang parang nawawala ang pakiramdam sa balat. May tusok-tusok na parang maliliit na karayom. May gumagapang o parang may kuryente na pakiramdam. O yung tinatawag nating natulog ang kamay o paa. Karaniwang itong nangyayari kapag may pressure sa nerves o ugat na nagdadala ng signal mula sa katawan papunta sa utak. Kapag naiipit o naiirita ang nerve, hindi maayos na naipapadala ang signal sa utak. Kaya ka nagkakaroon ng pamamanhid. Sa maraming pagkakataon, pansamantala lang ito at nawawala kapag gumagalaw ka o nagbabago ng posisyon. Pero kung madalas itong mangyari o tumatagal ng matagal, maaring senyales ito ng problema sa nerves, blood circulation o metabolism ng katawan. Kaya mahalagang maintindihan kung bakit ito nangyayari. Una, naiipit na nerve. Ito ay temporary compression. Ito ang pinaka-common na dahilan. Kapag matagal kang nakaupo o nakahiga sa isang posisyon, naiipit ang nerve o blood vessels. Halimbawa, natutulog ka sa braso mo. Matagal kang naka-cross legs. Nakaupo ka ng matagal sa isang posisyon. Kaya ka nagkakaroon ng pamamanhid. Pero kapag gumalaw ka, bumabalik agad ang pakiramdam. Pangalawa, carpal tunnel syndrome. Kung ang pamamanhid ay nasa kamay lalo na sa hinlalaki, hintuturo, gitnang daliri, maaring carpal tunnel syndrome ito. Ito ay nangyayari kapag naiipit ang median nerve sa wrist. Mas common ito sa mga taong madalas mag-computer, madalas mag-type, gumamit ng mouse buong araw, gumagawa ng repetitive hand movements. Pangatlo, vitamin deficiency. Ang kakulangan ng vitamins lalo na sa vitamin B12 ay maaaring magdulot ng nerve problems. Kapag mababa ang vitamin B12, namamanhid ang kamay o paa. May tingling sensation. Minsan, may weakness. Ang vitamin B12 ay mahalaga para sa healthy nerves. Pang-apat, diabetes o diabetic neuropathy. Isa sa pinaka-common na dahilan ng pamamanhid sa paa ay diabetes. Kapag mataas ang blood sugar sa matagal na panahon, nasisira ang mga maliliit na ugat at nerves. Ito ay tinatawag na diabetic neuropathy. Ang mga karaniwang sintomas ay pamamanhid sa paa. Parang may tusok-tusok. Burning sensation. Minsan, nawawala ang pakiramdam sa paa. Pang-5, poor blood circulation.
Kapag mahina ang blood circulation, hindi sapat ang oxygen na nakakarating sa nerves. Ito'y maaaring mangyari sa mga taong may high blood pressure, high cholesterol, peripheral artery disease. Kapag kulang ang blood flow, maaaring makaranas ng pamamanhid o pangangalay. Pang-anim, anxiety o stress. Hindi lahat ng pamamanhid ay pisikal na problema. Kapag anxious o stress ang isang tao, maaaring magbago ang breathing pattern at circulation. At minsan, nagdudulot ito ng tingling sensation. Pamamanhid sa kamay o paa, parang may tusok-tusok. Ito ay tinatawag na stress-related paresthesia. Pang-7, stroke warning sign. Ito ang pinaka-importante na dapat mong malaman. Kung ang pamamanhid ay biglang nangyari at may kasamang panghihina ng isang side ng katawan. Slurred speech, pagkahilo, facial drooping, panlalabo ng paningin. Maaaring ito ay stroke warning sign. Ito ay medical emergency. Magpatingin na sa doktor kung ang manhid ay paulit-ulit na nangyayari. Tumatagal ng ilang araw. Lumalala. May kasamang weakness. May kasamang pagkawala ng balance. Mas mabuting magpatingin ng maaga. Ano ang pwede mong gawin? Kung madla ang pamamanhid, pwede mong gawin ay mag-stretch o gumalaw. Iwasan ang matagal na isang posisyon. Ayusin ang posture. Kumain ng balanced diet. Siguraduhin ng sapat ang vitamins. Mag-exercise para sa circulation. Pero kung hindi nawawala ang sintomas, huwag mag-self-diagnose. Maka-health, ang katawan natin ay paraan para magsabi kapag may mali. Minsan, sa pamamagitan ng sakit, minsan sa pamamagitan ng pagod, at minsan sa simpleng pamamanhid. Makinig tayo sa katawan natin. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-comment mo ang word na alert para alam kong nakaabot ka hanggang dulo. At kung may kakilala kang nakakaranas ng pamamanhid sa kamay o paa, i-share mo sa kanila ang video na ito. Don't forget to like, subscribe at mag-follow sa Healthy Pinoy para sa mas marami pang health tips. See you sa next episode mga ka-health. Paalam!